Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakamayamang politiko sa buong Pilipinas. Totoo bang nahuli niya ang kanyang asawa sa akto kasama ang kalaguyo nito na isang sikat na artista? Pinutol nga ba niya ang putoy nito? Saan galing ang kanyang kayamanan? Totoo bang napakarami niyang gold bars? Sumama nga ba siya kay Joma Sison at sumali sa NPA para mamundo? Paano siya nakaligtas sa napakaraming pang-aambush? Mayroon nga ba siyang agimat? Kilalanin natin si Chavit Singson. Tara alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at magpabasa din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming videos, maaari ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Si Luis Crisologo Singson o mas kilala bilang si Chavit Singson o Manong Chavit ay ipinanganak noong ika-21 ng Hunyo 1941 sa Vigan, Ilocos Sur. Ikalawa siya sa 7 magkakapatid na anak ni Jose Singson, isang inhinyero, at Caridad Crisologo, isang negosyante. Graduate si Chavit ng kursong commerce sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Manila. Nagsimula ang pamilya Singson sa Pilipinas noong 1760s. Mula sa kalululuhan nilang si Joaquin Aico, isang purong inche. Pinakasalan niya si Rosa Songnio, isang Chinese mestiza mula sa Vigan. Ang salitang Espanyol na mestiza o mestizo ay mula sa Latin word na mixtitious na ang ibig sabihin ay mixed. Ginagamit ito sa mga Pilipino na mayroong pinaghalong dugo ng Pilipino at anumang banyaga. Maging ito man ay sa kanilang ninuno. Ilan sa mga negosyo nila ay ang paggawa ng mga paso at banga kasama na ang porselana. Bandang 1800s ay lumago ang kanilang negosyo at umangat ang kanilang financial at social na estado. Umabot pa ito sa puntong nagkaroon sila ng posisyon bilang Gobernador Silio ng Gremio de Mestizos ng 5 termino. Parehong angkan ng kanyang ina at ama ay mga politiko na nangunguna sa Ilocos Sur. May mga ilang henerasyon nang nakalipas. Bagamat magkakamag-anak ay sila din ang naglalaban-laban na umabot sa rurok noong 1960s hanggang 1970s. Ito ang pinakamalalang punto kung saan naging talamak ang pamamaril at pananakot ng magkabilang panig na nagresulta sa pagdanak ng dugo dahil sa politika. Itinuring ni Chavit na mentor ang kanyang tiyuhing si Floro Crisologo, kapatid ng kanyang ina, at pinagkakatiwalaan naman niya ang anak nito at pinsan niyang si Vincent Crisologo alias Bingbong. Suportado ng kanilang pamilya ang kanyang tiyuhin na nooy isang congressman. Ang kanyang asawang si Carmeling Crisologo ay gobernadora. Ang kapatid naman ng kanyang tiyuhin ay ang mayor ng kanilang lugar. Bilang apresyasyon ay itinalaga siya ng kanyang tiyuhin bilang chief of police ng Vigan sa murang edad na 21. Ngunit magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga Singson at pamilya Crisologo na siyang mas nangunguna noon sa politika. Dekada 60, nasa 2nd taon na siya ng kolehiyo at kumukuha ng kursong arkitektura sa University of Santo Tomas nang kailanganin niyang tumigil at umuwi sa Vigan. Kinailangang lisanin ng kanyang pamilya ang Vigan upang takasan ang galit ng mga kalaban nila sa politika. At si Chavit ay nagpaiwan upang mangalaga sa mga negosyo ng pamilya. Kasama na dito ang isang construction company, mga sinihan at punerarya kung saan nagtrabaho din siya bilang isang embalsamador. Ayon sa kanyang kwento ay 2 lamang silang punerarya noon sa kanilang lugar dahil kailangang pirmahan ng isang lisensyadong embalsamador ang sertipiko ng kamatayan ay nakikipirma lamang siya sa kalabang punerarya. Nang dumarami na daw ang pinapipirmahan niya ay nahiya na siya kaya kumuha na din siya ng sarili niyang lisensya. Lumaki man sa mayamang pamilya ay maagang natuto si Chavit na magtrabaho upang kumita. Base sa kanyang kwento, dati siyang nagtitinda ng mani at soft drinks sa sarili nilang sinihan at kapag kumita siya ng pera ay tsaka siya makikipaglaro sa mga kaibigan niya na batang yagit. Gagamitin niya ang kanyang kinita upang bumili ng pagkain para sa mga ito. Nais din ipakita ni Chavit sa kanyang mga magulang na kaya niya ang kanyang sarili, isang bagay na ikinatuwa naman nila ang naging resulta. Teenager pa lamang daw siya ay isa na siyang milyonaryo. Upang may maipampuhunan daw sa kanyang itatayong negosyo na plantasyon ng tabako ay ibinenta niya ang kanyang sasakyan. Sa kanyang obserbasyon sa mga ibang farmers, pagkatapos nilang lutuin ay pupunta na ang mga ito sa bayan-bayan upang ibenta ang kanilang ani. At kapag hindi nagustuhan ang grado ay tsaka palang iaalok sa iba.
Naisipan niyang marami ang kompetensya. Kaya naman ang ginawa niya ay nagpadala siya ng mga tao sa bawat barangay. Nagkaroon siya ng mga suki hanggang sa siya na ang naging pinakamalaking trader na nag-aangkat ng tabako mula sa kanilang probinsya hanggang sa Maynila. Dahil sa pinaghalo-halong negosyo na ito, lalo na ng matagumpay nilang plantasyon ng tabako, ay nabili din ni Chavit ang Vigan Electric Company. Ang negosyo niyang tabako at Vigan Electric Company ang magiging malaking parte ng paparating na hidwaan sa pagitan niya at ng pamilya ng kanyang pinsang si Bingbong at ng kanyang tiyo Floro. Nang ipatupad ng mga ito ang tobacco blockade noong 1960s, saan ang mga truck na may lamang tabako na papuntang Manila ay kinakailangang magbawas ng buwis na aabot sa nasa $100 kada truck. Ang palitan ng $1 noong 1965 ay katumbas ng 3 pesos and 90 centavo. Nag-organisa ang pamilya Crisologo ng isang private army na binansagan ng mga tao bilang saka-saka o barefooted soldiers. Ang mga ito ay humaharang sa mga truck at naniniguradong magbabayad ng buwis ang mga ito. Ayon sa article mula sa Rappler, ang saka-saka din daw ang titiyak sa pagkapanalo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Ilocos Sur sa kanya magiging ikalawang termino bilang Pangulo sa gaganapin na halalan sa Nobyembre 1969. Naging kontrobersyal si Floro Crisologo dahil sa pagtatangka niyang sarilinin ang industriya ng tabako sa lalawigan. Itinatag niya ang Farmers Cooperative Marketing Association o FACOMA na sa ibang article naman ay Fortune Tobacco Company, kung saan napipilitan ng mga farmers na ibenta ang kanilang ani dito imbis na sila ang maglabas nito mula sa kanilang probinsya. Ipinag-utos din niya sa sarili nilang drying plant iproseso ng mga farmers ang mga dahon. Sangkot din ang nooy Congressman Floro Crisologo sa mga karahasang may kinalaman sa politika. Nilabanan ni Chavit ang tobacco blockade na ito. Gumawa siya ng paraan upang matulungan ang maliliit na tobacco traders at mailabas ng probinsya ang kanilang ani. Isang bagay na hindi nagustuhan ng kanyang tito Floro. Kaya naman ipinag-utos niyang ilipat ang opisina ng Vigan Electric Company ni Chavit sa provincial capital at i-remit ang kita nito sa provincial. Lumuwas ng Maynila si Chavit at dinala ang kaso sa Korte Suprema. Ito ang naging simula ng digmaan sa pagitan ng mga Crisologo at Singson. Labag man sa kanyang loob ay kinailangan niyang lumaban, hindi lamang sa tulong ng korte kundi pati na din sa gamit ng pera at mga baril na kanyang ibinigay sa mga taong sawana sa pang-aapi ng mga Crisologo. Alam niya din daw na hindi biro ang kanyang papasukin at dahil isang warlord ang kanyang kinalaban ay kinailangan niyang maging isang warlord para na rin sa kapakanan ng mga taong nais niyang tulungan. Naging madugo ang labanan sa pagitan ng dalawang pamilya. Maraming buhay ang araw-araw na nawawala. Gantihan ang labanan. Naging notorious ang Ilocos, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa dahil sa lantarang karahasan nito sa away politika. Ayon sa artikulo ng isang banyaga na pinamagatang If You Can't Beat Them, Keep Them. Fatal Violence Against Politicians in the Philippines ni Peter Kreutzer para sa Peace Research Institute, Frankfurt. Noong 1965 elections, nagkasalubong ang campaign convoys nila Floro Crisologo at kalaban nitong si Pablo Sanidad na nagresulta sa 1 oras na barilan. Sa pagitan ng magkabilang panig, 7 ang binawian ng buhay at 5 ang nasugatan. Noong 1969 elections naman, ang sumunod na malaking shootout sa Ilocos Sur nang magkasalubong sa isang maliit na bayan ang convoy nila Congressman Floro Crisologo at pamangkin nitong si Chavit Singson na tumatakbo sa parehong upuan. Nagkaroon ng palitan ng bala sa parehong kandidato kasama na ang kanilang campaign staff. Tumagal ito ng ilang oras kung saan ang isa ay namatay at 6 ang nasugatan. Naiulat din sa lokal na dyaryo noong 10 ng Nobyembre 1969 ang makasaysayang komprontasyon ng mag-amang Floro at Bingbong kasama ang kanilang pribadong sundalo laban kay Chavit Singson at sa mga sundalo ng Philippine Constabulary na nooy sinasamahan lamang siya sa kanyang kampanya sa ilalim ng Liberal Party. Nangyari ito sa isang highway sa bayan ng San Ildefonso, Ilocos Sur
na may 8 kilometro ang layo mula sa Vigan. Sa larawan ay makikitang aktong pabunot na ng baril si Bingbong habang pinipigilan naman siya ng isa sa kanyang sundalo. Katapat niya at natatakpan ng isa pang sundalo si Chavit. At sa kanan naman ni Chavit ay ang kanyang Tito Floro. Pinipigilan ng mga sundalo ng Philippine Constabulary ang tuluyang paglalapa ng sitwasyon. Ang komprontasyong ito ay nasaksihan ng mga media. Ayon sa Rappler, Mayo 1970, ilang buwan matapos ang nasabing eleksyon ay ipinag-utos ni Bingbong sa Saka-Saka Army ang pagsunog sa Barangay Ora Este at Ora Sentro ng Bantay, Ilocos Sur dahil sa pagsuporta nito sa oposisyon na si Chavit. Ikinuwento mismo ni Manong Chavit sa isang interview ng kilalang journalist na si Corina Sanchez ang nangyari isang araw bago ang tuluyang pagsunog ng 2 barangay. Umaga daw ay mayroong 2 babae na pumunta sa kanya at nagsumbong na sinunog ng Saka-Saka Army ang kanilang mga bahay. 2 na daw ang sinunog ng mga ito dahil nanlaban sila. Sinabihan niya daw ang mga ito na huwag lumaban. Kinabukasan ay muli siyang pinuntahan ng 2 babae at sinabing, "Sir, sabi niyo huwag kaming lumaban." Dito na napaluha si Manong Chavit at sinabing sinunog daw ng Saka-Saka ang lahat. Napaluha siya dahil siya ang nag-utos na huwag silang lumaban. Ito ang nag-udyok sa kanya na tuluyan ng pasukin ang paglilingkod sa bayan. Isang larawan mula sa dyaryo ang lumabas na pumunta ng Bantay ang mag-amang Floro at Bingbong upang suriin ang naging pinsala ng sunog sa 2 barangay doon. 48 na bahay, kasama na ang mga punong kahoy ang nasunog at sinasabing isang matandang babae ang namatay. Pagpasok sa politika. Bago pumasok sa politika ay kamuntikan ng sumali si Chavit sa NPA. Ayon sa naging pahayag niya sa isang interview ay nagkakilala sila ni Joma Sison at naging malapit noong panahong nasa rurok pa ng kahirapan ang Ilocos Sur. Niyaya daw siya nitong mamundok. Nagkataon namang tatakbo siya noon sa politika kaya sinabi niyang kapag hindi siya nanalo ay sasama siya dito. Buti na lamang ay nanalo siya at itinuloy ang paninilbihan sa bayan. Baguhan pa lamang pero agad siyang tumakbo sa posisyon bilang konsehal noong 1963 at nanalo. Matapos ang 2 taon ay tumakbo siya para sa congressman laban sa kanyang Tito Floro at natalo. Kay 18 ng Oktubre 1970, dumalo ng isang misa si Congressman Floro Crisologo sa St. Paul Cathedral sa Vigan. Habang nakaluhod sa luhuran ng simbahan ay nilapitan siya ng 2 lalaki at binaril sa ulo na agad niyang ikinasawi. Ang ina naman ni Bongbong na si Carmeling ay 2 beses nang inambush ngunit nakaligtas sa parehong pagkakataon. Ayon sa Rappler, bago mangyari ang pananambang ay ipinag-utos ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang pagsampa ng kasong arson kay Vicente Bingbong Crisologo dahil sa pagpapasunog ng 2 barangay. Nakipag-meeting din daw si Floro kay Pangulong Marcos Sr. upang hingiin ang kanyang di umano'y bahagi sa mga nasamsam na tagumpay sa Solid North. At di umano ay nagbantang ilalantad niya ang naging papel ni Marcos Sr. at pinsan nitong si Fabian Ver sa naging pagmomonopolyo ng tabako sa rehiyon ng Ilocos. Pagkatapos nito, pagdating na nga ng Oktubre ay pinaslang na si Congressman Floro Crisologo. Naging usap-usapan pa rin sa kanilang bayan na si Manong Chavit daw ang nagpapatay sa sarili niyang tiyuhin. Ngunit, roon din ang iba na sinasabing sa dami ng naging kaaway ni Floro Crisologo ay hindi na talaga malalaman kung sino ang salarin. Magpasa hanggang ngayon ay wala pang napapatunayan at nananatili pang hindi lutas ang kaso. Taong 1970, tuluyan ng hinatulan ng arson si Bingbong para sa pagsunog sa 2 barangay sa Bantay at sinintensyahan ng double life imprisonment. Pero Hunyo ng taong 1972 pa siya aktwal na nakulong sa bilibid. Nagawa pa niyang tumakbo bilang mayor sa Vigan noong 1971, ngunit natalo sa kapatid ni Chavit na si Evaristo Titong Singson. Ang kanyang ina na si Carmeling Crisologo naman ay muling tumakbo bilang governor. Ngunit natalo siya ni Chavit Singson at dito na nagsimula ang paghahari at pagiging political kingpin ni Chavit Singson ng matagal na panahon sa Ilocos Sur. Una niyang tinutukan ang kaayusan at kapayapaan upang matapos na ang walang tigil na kaguluhan sa kanilang lugar na notorious pa noon dahil sa karahasan at kamatayan na nangyayari halos araw-araw. Pinagsikapan niyang maipatupad ito kahit sa mga sarili niyang taga-suporta na nais gumanti. Bagamat naiintindihan niya
ang naghihimagsik ng mga loob ng mga ito dahil sa pagkakapatay ng kanilang mga importanteng tao sa kanilang buhay. Naghigpit pa rin si Manong Chavez at ipinakulong niya ang mga ito hanggang sa humupa na ang kanilang sama ng loob. Dito niya ipinulong at sinabing hindi na nila maibabalik ang mga namatay at kapag naman gumanti sila ay hindi na matatapos ang patayan. Matapos ito ay nag-apela siya sa radyo na isurrender ng mga tao ang kanilang mga armas. Dininig naman ng lahat ang kanyang panawagan. Umabot sa mahigit 6,000 na armas ang isinuko sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang mga nanatiling pasaway naman at nagdudulot ng gulo at nagbabandera ng kanilang armas kahit lisensyado pa ito ay kanyang ipinakukulong pa rin dahil na itataboy ng mga ito ang gumaganda nilang turismo na nagbibigay ng trabaho sa mga kababayan nila. Ipinagpatuloy niya ang pinasimula ng proyekto ng kanyang tiya Carmelin na gawing tourist destination ang Vigan, na talaga namang namayagpag sa ilalim ng pamamalakad ni Manong Chavez dahil sa naging mapayapa at tahimik na ang kanilang lugar. Sumunod ay naging representative siya ng Ilocos Sur mula 1987 hanggang 1992 at muling naging governor noong 1992 hanggang 2001. 2004 hanggang 2007 at 2010 hanggang 2013. Bukod dito ay marami pa siyang nahawakang mga posisyon. Tangkang pagpatay. Ilang beses nang pinagtangkaan ang buhay ni Chavez. Karamihan dito ay dahil sa politika. Ngunit tila mas marami pa ang kanyang buhay kaysa sa pusa. Ang mga aktwal na pagtatangkang pagpatay sa kanya ay 7 beses. 6 na beses siyang inambush gamit ang mga baril. Kasama na nang makaengkwentro niya ang 11 sundalo ng saka-saka. Ngunit napatumba niya ito lahat dahil sa magaling din siyang humawak ng baril. Ang pampito daw ay noong 1972 kung saan hinagisan siya ng 2 granada habang siya ay sumasayaw sa isang fiesta sa Cabugao Town Plaza. Nagkataon daw na matabang babae ang kanyang kasayaw noon at saktong pag-ikot nila sumabog ang granada kaya ito ang sumalo ng impact. Siko lamang niya ang natamaan ng shrapnel habang ang kasayaw niyang babae ay napasama sa 17 namatay at mayroon ding nasa 100 ang nasugatan. Nakadisplay sa kanyang mansyon sa Ilocos ang 2 larawan mula sa dyaryo. Isa na ay nangdalawin siya ng mga bigating personalidad na sina Secretary Juan Ponce Enrile, General Fidel Ramos, at ang malapit niyang kaibigan na si Ninoy Aquino. Ang isa naman ay hawak ng asawa niyang si Evelyn, ang barong na duguan. Maging ang orihinal niyang suot na barong ay nakadisplay sa isang glass case sa kanyang mansyon sa Ilocos Sur. Nasabi din ni Manong Chavez sa isang interview niya kay Boy Abunda na ang huling beses daw na siya ay umiyak ay noong namatay ang malapit niyang kaibigan na si Ninoy Aquino. Talagang very close daw sila, ngunit noong lamay nito ay pinagbabawalan daw sila ng ilang mga general na pumunta na may kinalaman sa mga banta dahil sa pagsuporta. Sa huli ay pinayagan na daw siyang makadalaw. Ilan pa sa mga naranasan niyang kamuntikan ng ikatapos ng kanyang buhay ay nang makatulog siya habang nagmamaneho. Naroon din ang natanggalan ng propeller, ang isang private plane na kanyang sinasakyan. Siya pa ang nagpakalma sa mga kasama sa loob at lahat ay nakaligtas. Isang beses naman ay nagkaroon ng pilot's error kung saan ang helicopter niyang sinasakyan ay iniiwas ng piloto sa bagyo, ngunit baliktad ang ikot nito at napunta sila sa sentro ng bagyo imbis na makalayo. Natuklap pa nga daw ang mga pintura ng helicopter sa lakas ng bagyo, ngunit nakaligtas pa rin sila. Noong 1995, na-stroke si Manong Chavez dahil sa blood clot. Tuluyan na daw tumigil ang kanyang puso at 3 beses siyang ginamitan ng defibrillator bago muling tumibok ang kanyang puso. Matagumpay din na natanggal ang bara sa kanyang ugat at nakita niya daw sa panandaliang pagkawala ng kanyang buhay ay isang puting ulap. Abangan sa part 2 kung sino ang sikat na artistang nahuli niyang kalaguyo pala ng kanyang asawa at guguntingin ang Totoy. Saan nanggaling ang kanyang kayamanan at gold bars? Sino-sino ang mga sikat na artistang nakatsurbahan niya? Hanggang dito na lang kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Manong Chavez Singson? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.